Welcome sa isa na namang episode ng Panlasang Pinoy. Ngayon, gagawa tayo ng biko. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. Sticky rice or malagkit, coconut milk, dark brown sugar, at salt. Gagamit din tayo ng water. Umpisa na natin ang paggawa ng biko. First step, kailangan nating iluto itong rice. Yung pagluluto ng rice, yung simpleng luto lang. Yung ginagawa natin usually, yung steamed or yung sinaing. Now, before doing that, kailangan muna natin hugasan yung rice, and then lalagyan natin ng water, and ilalagay natin sa rice cooker. Habang hinihintay natin na maluto yung sticky rice or malagkit, gagawin muna natin yung ibang ingredients. Kailangan lang natin ng cooking pot. Iinitin na natin to. The next, ilalagay natin dito yung coconut milk. Hihintayin lang natin na kumulo itong coconut milk. Then, ilalagay na natin yung iba pang mga ingredients. Once na kumulo na yung coconut milk, ihahalo na natin yung sugar and yung salt. Then, hahaluin lang natin mabuti. Dapat dito continuous lang yung paghahalo natin hanggang sa mag-thicken itong ginagawa nating mixture. Once na thick na itong ating mixture, pwede na natin ilagay itong ating steamed rice. Kung mapapansin niyo, itong sticky rice, hindi masyadong lutong-luto. Well, intentional na less water yung nilagay natin than the usual. Ang reason natin dyan, kailangan natin kasing ipa-absorb dito yung mixture na niluluto natin. Ito yung coconut and dark brown sugar mixture para lalong lumasa. So once na nalagay na natin dito, hahaluin lang natin. And then, lulutuin lang natin to hanggang sa mawala na yung liquid dito. Hanggang sa mag-evaporate na lahat and ma-absorb nitong ating rice. Once na na-absorb na ng sticky rice lahat ng liquid, dapat ganito na yung texture nito. O nga pala, no, dapat naka-low fire lang tayo para hindi masunog yung bottom part. Now, i-off lang natin yung heat. Ta-transfer natin to dun sa serving plate and papabayaan lang natin mag-cool down. Kung gusto ninyong malaman yung exact measurements ng mga ingredients and para na rin makita yung ibang recipes natin, bumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. After nating mag-cool down yung niluto nating biko and malagay sa isang serving tray, eto na ngayon ang ating biko.